Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Padong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nakakaabala pala ako rito sa mikropono rito sa kabila. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, dalawang mayor. Nananawagan po si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo ba si Treñas? At si Mayor Albi Benitez ng Bacolod City ay nananawagan po na mag-resign na po sa BP Sara sa gabinete ni Pangulong Marcos dahil po sa yun na nga hindi na ah, dahil sila po ay fans club ni Badchat. Yung mayor po ng Bacolod tsaka ng Iloilo fans club po ng Badchat First Lady Badchat Araneta Marcos. Pag-uusapan din po natin, ito pong dumarami raw po ang mga Chinese students sa Cagayan at ito po ay pinoproblema ng mga ambilawan, no? Baka daw ito ay mga sleeper cells. Wow, mga titindi, may mga nalalaman pang sleeper cells eh. At pinagbibintangan nila, ito pong si Cagayan Governor Mamba na may kinalaman dito. So lahat po ligtas, no? Lahat po pagbibintangan, lahat po na nangyayari sa Pilipinas, wala pong kinalaman lagi ang presidente, no? Ibibintang po 'yan is either sa kapanalig, sa mga sumusuporta sa dating pangulo o sa dating pangulo mismo. Grabe, no? Basta ligtas po lahat. Lahat po ng nagaganap sa Pilipinas, wala pong kinalaman ng presidente ng Pilipinas. Yung pangunahin pong pinuno ng bayan, hindi po dapat sisihin sa lahat-lahat. At syempre pa, ano pa ba? Ano pa ba nakalagay dyan sa ating pamagat? Nakalimutan ko na yung itatopic natin. Ito po si tahimik pa rin po ang ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo! Mahal na lahat! Tahimik pa rin po ang ating Pangulo sa Chinese Embassy spokesperson sa sinabing may kinalaman siya. Alam niya. Nagmamang-maangan lang ang ating Pangulong Marcos dito po sa Gentleman's Agreement. At si Leni Robredo po ay mayroong pinagpipilian, no? It's either daw na siya ay magiging senador sa 2025 or magiging DepEd Secretary. Antindi. Yan po mga pag-uusapan natin at syempre ang take po natin dito po sa lumalalang yung sagutan po, no? Sa pagitan po ni First Lady Lisa Araneta Marcos at mga binanatan niya. Iyan. Yan po mapag-usapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel, may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Thank you very much muna kay Maria Paz Okoshi na nagbigay po sa atin ng stars, no? 50 stars mula po kay Maria Paz Okoshi. Yan. Thank you very much sa FB, Maria Paz. At saka si Jake ay hindi pala. Si Maria Paz pabalik-balik. Ayun, si Jake Yahut din po ay nagbigay ng 100 stars. Thank you very much po sa mga nagbibigay ng stars. Yan. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po pinahayag po ng dalawang mayor. Ito pong mayor dito po ng mga Ilonggo, no? Ilonggo mayors. Ilonggo rin yung Bacolod, 'di ba? Iloilo City. Kung hindi ako nagkakamali, Iloilo to si Treñas. At syempre, ito po sinabi ni Mayor Jerry Treñas at Mayor Albi Benitez.
if a cabinet secretary cannot give full support and compete. Ito po muna, no, bago po yan. Ano po muna take natin? Marami pong mga bagong paringganan, no? Ito pong si First Lady. Sinagot na po ni Sas Rogando Sasot. At saka meron din pong yung sinabi po ni Sas, kasi po masakit po yun, no? Masakit po na maparunggitan ka na walang, hindi naman sinabi ata na walang utang na loob, pero parang ang sakit po no na sinabihan, no? Ngayon ko lang po rin nalaman na abogado pala niya for 3 years at pro bono. Itong si First Lady. Yun naman pala. Tasot naman. Dapat mga ganyan Ewan ko lang kung ano Ako kasi kung meron pala akong anong ganyan hayaan ko na lang sa iba yung atake, no? Nabisto tuloy. Meron din po sinabi si Daryl Yap. Pero maganda yung sinabi ni Sasot, no? Ang sabi ni Sasot, hindi lang kami, hindi lang ikaw ang nagbigay, no? Kami rin naman, pinagtanggol ka. Hindi naman gantong-ganto, pero ganito po yung esensya, no? Kami rin naman for 6 years. Noong ang tingin sa inyo ng yung tingin ng mga media, ng traditional media, ay tae pa ang mga Marcos. Kami ang nagtanggol sa inyo for 6 years. May point din naman si Sasot. Ito naman po, si Daryl Yap naman po ay hindi matanggap, no? Lahat po kayang tanggapin ni Daryl Yap yung mga sinabi raw po ni First Lady Lisa Marcos. Kaya daw pong tanggapin ni Daryl Yap. Isang bagay ang hindi kayang tanggapin ni Daryl Yap. At yan po ay ang tungkol sa sinabi ni Lisa Marcos na siya ay cute. At ang pinakamalupit sa lahat, ay ito pong si dating spokes Roque, Harry Roque. Ang sabi po ni dating spokes Harry Roque, selos lang yan. Kaya po hindi na po tayo magdadagdag, sapat na po yun, usapang badingdong na lang. No? Hayaan na po natin yung mga bading na makipagtalo kay First Lady. Tayo naman ay gentleman. Nasabi na po natin yung dapat nating masabi from the point of view ng sino ang nagpasimula. Hindi po si BP Sara at hindi po ang pamilyang Duterte. No? Kayo po, nung kayo po ay tinira ninyo si BP Sara at gusto nyong palabasin na corrupt at masamang tao dahil sa 125 million confidential fund. No? Doon na po nagalit si Pangulong Duterte at ang mga kapatid. Kaya po hindi po nagsimula, no? In the first place, bakit po ba may maisog rally? Hindi nagre-react na. Ang parang kinakatwiran ni First Lady Lam ay dahil sa maisog. In the first place, bakit po ba nagkaroon ng maisog rally? Yun po yun Sino po ba yung nauna? Yung maisog? Yung nagsabing bangag sa maisog? Sinabihan bangag si Pangulong Marcos sa maisog? O yung dahilan kung bakit nagkaroon ng maisog? Diba? Malinaw na po yan sa atin yun. Pero hindi na po natin sasakyan yung usapang badingdong, yung selos, yung cute, at saka yung mukhang tae, ipaubaya na po natin sa mga bading na Daryl Yap, Sasot at Harry Roque. Usapang badingdong na lang po yan. Ayan, punta na po tayo dito sa medyo seryoso. Yung mga talagang usaping ipaubaya natin sa mga badingdong yung usaping badingdong. Okay? Ginagalang naman natin sila. Talagang ganun May mga usapang bading sa mga, parang usapang ano yan, di ba? Cute ka ba? Selos lang yan? Yan ay tae kayo nun? Ito po ang mga importante, no? Ito po usapin ng mga halal laban sa mga halal. Yung mga usaping hindi halal,
iwan na natin yan. Sabi po ni Mayor Jerry Treñas at Mayor Albi Benitez, if a cabinet, nahirapan ako, wala akong hawak naman. Pinipigilan ko yung kamay. Pinipigilan ko maglikot eh. If a cabinet secretary cannot give full and complete support to the president who appointed him or her, the best and only option available is to resign. Hindi ko maintindihan kung ano pa po ang pinapakita ni BP Sara na full support pa po, no? Hindi ko maintindihan kung bakit nyo po pinalalabas ngayon matapos magsalita si First Lady na walang full support si Sara Duterte. Ito po ba yung dahil tumawa siya nung sinabihang bangag ang Pangulo? Alam po ninyo, ako po naroon no, nung maisog rally. Nung sinasabihan po ni Pangulong Marcos na bangag, wala po ron sa rally site mismo si BP Sara at si Senator Amy. Malamang nasa isang kwarto po sila. Meron lang camera doon sa kanila. No? Hindi ko po pinagtatanggol, no? Hindi ko po alam yung kung ano yung iniisip nila. Pero wala po sila doon habang nagsasalita si Pangulong Marcos ay Pangulong Duterte. Kami po naroon. Naroon po. Kaya posible po na may iba silang pinagtatawanan ni Senator Amy. Oh, yan ano po yan from the point of view nung naroon. Kasi baka akala ni First Lady, hindi ko po wala po akong pakialam. Kasi napakababaw po niya. Nakita mo tumatawa, kinungkulod mo na pinagtatawanan yung asawa mo. Sa akin po ang pinakamabigat, bakit nagkaroon ng maisog? Hindi po ba? Hindi naman kasalanan, hindi. So, ang sumunod dyan, mga reaction nyo sa maisog, grabe naman yung reaction niyo. Na she crossed the line dahil nakita mong tumawa, hindi mo nga alam kung anong pinagtawanan. Diba? Unfair naman yun. Tapos eto namang mga fans club, si Mayor Jerry Treñas at Mayor Albi Benitez ay bumanat kagad ng resign. Ang katwiran nila ay hindi raw po full support si BP Sara. Meron pang paliwanag si Albi Benitez eh. Tignan po natin kung ano po yung ito. In light of recent events, it is crucial for all cabinets. Ito yung karugtong Secretary Sara's presence at events. Ito po yung patunay niya na hindi raw full support si Sara Duterte. Secretary Sara's presence at events where the leadership is criticized has raised concerns. Okay, pagkakaalam ko po, isang maisog rally lang po umaten si BP Sara Duterte. Doon lang po sa may Davao. At hindi niya po, hindi ko po alam, hindi po natin alam pare-pareho na magsasabi po ron hindi po natin alam yung tema nun, no? Yun kasi yung ngayon, yung mga susunod na maisog, alam na natin. Ang alam po namin doon, pro-Duterte rally po yun. Malamang yun din po yung alam ni BP Sara in support sa pamilyang Duterte. Siya nga yung sinusuportahan ng mga Duterte ron. Kaya po, yung sinasabi nyo na naroon siya sa presence ng leadership, yung ini-criticize yung leadership ni Pangulong Marcos, first time po yun, dun po sa unang maisog. Tapos, yung dalawang sumunod na maisog, wala po si BP Sara Duterte. Bilang paggalang. Alam na niya di ba? Alam niya na yung tema. Ngayon, yung kung sinasabi niyo naman po, tungkol po dun kasi ito tuloy natin sinabi ni Albi Benitez, adhering to the principle of delicadeza, it may be wise for her to consider stepping down to preserve the integrity and unity of the administration. Okay. Sana nung tinitira ng mga congressman, no, Mayor Albi Benitez at Mayor Jerry Treñas, sana po nung tinitira ng mga congressman
si VP Sara at pinasasama dahil sa confidential fund. Sana naringgan din namin kayo in spirit of unity. No? To preserve pala. Yung mga sinasabi nyo ngayon, to preserve the integrity and unity of the administration. Sana lumabas din kayo nung panahon na tinitira si Sara Duterte ng media, ng mga congressman, ng mga senador hinggil sa kanyang confidential fund. Dahil kayo pong mga mayor, meron pong confidential fund. Di po ba? Hindi nyo maipagtanggol samantalang kayo, meron kayong mga confidential fund. Sana lumabas kayo para maging makatotohanan. Ngayon kayo lumalabas eh. Okay, nung nagsalita si hindi po yung unang maisog. Tagal na, kailan pa ba yung unang maisog? Matagal-tagal na rin yung unang maisog. Bakit hindi po kayo nagsalita kaagad? Bakit po pagkatapos ng interview ni First Lady Lam lang kayo na gano? Kasi may go signal na, natirahin na si Sara Duterte, na all out war na. Maganda po yan. At least nakikilala po ng future president, no, ng Republic of the Philippines kung sino po yung mapagkakatiwalaan niyang mga pinuno balang araw. Magpakitang gilas na kayo ngayon pa lang para alam po ng Pangulo o future President Sara Duterte kung anong uri kayo ng mga pinuno ngayon pa lang. O di ba, para kung totoo kayo sa sinasabi nyong integrity, preservation of unity sa administration, bakit dehin bokiki kayo nung panahon na tinitira ng mga congressman ang confidential fund ni VP Sara Duterte? Bakit hindi kayo kumikibo? Takot din kayong tanggalan kayo ng confidential fund? Hindi ba? Okay. Hindi ko alam ang baho ng mga mayor. Wala akong alam eh. Pasensya na kayo, hindi natin kaya ilabas yung mga baho niya. Huwag ka mag-alala, Mayor Triñas at Mayor Albi Benitez. Sa matinding pahayag po ninyo ay check. May lalabas at may lalabas din sa inyo. Hihintayin natin. Malilinis ba kayo? Okay, punta po tayo rito sa sa Cagayan. Nagtataka ako, fans club ba kayo ni First Lady? Kung totoo po kayo, dapat yung unang maisog, nagsalita na kayo nagsisip-sip yata kayo kay First Lady. Kayo naman, no? Binanatan po siya. Bawat mayor, may mga congressman yan, di ba? Pag malalaki po yung city, maraming congressman eh. Ba't hindi nyo pinigilan yung congressman nyo na tirahin si Sara Duterte noon to preserve unity? Sinasabi ko sa inyo. Okay, punta po tayo rito sa cabinet. Ay, cabinet. Dito po sa may problema ngayon, pinoproblema po nila. Ito po, no? Masyado naman kayong atat, mga makaleni, mga pinklawan. Sobra naman, porket in-endorse ng mga nakakapagtaka, no? Ang ka-unity nyo po si Sara Duterte, kayo po mga loyalista, no? Ganyan talaga pala ka-traidor to mga to eh. Kung alam lang namin no simula, talagang di na kami nakisama sa inyo eh. Biruin nyo, ang ka-unity nyo si Sara Duterte. No? Pero ang ini-endorse nyo ngayon na DepEd official, si Leni Robredo na. Gusto na nila. Kaya nga yung mga Leni, tuwan-tuwa. Oh. Dalawa raw option ni Leni. Leni for Senate 2025 at Leni Robredo for DepEd Secretary. Hindi ah. Alam po ninyo, akala nyo ba gustong-gusto namin na DepEd? Eto, magtapatan tayo ah. The feeling is mutual. Akala nyo ba gusto pa namin si Sara Duterte na maging secretary ng DepEd? Magtotohanan po tayo. Pinakamataas po. The most trusted, DepEd.
Pag tinanggal ng Pangulo si Sara Duterte, 'di ba? Ano po ang dating nun? Hindi nyo iniisip eh, no? Yung mga kung supporter kayo ni PBBM, hindi nyo ba naisip? Anong uri ng pamumuno na yung ahensya na may pinakamataas na tiwala yung mamamayan, tatanggalin mo yung namumuno, yung secretary, 'di ba? Nilalagay nyo yung principal ninyo, nilalagay ninyo yung pinaka sinusuportahan ninyong pangulo sa alanganin. Hinihikayat nyong mag-resign o tanggalin. Pero yun siya na nga lang. Si VP Sara na nga ang pinagkakatiwalaan, pinakamataas sa lahat. Tatanggalin pa? Ano po lalabas nun? Anong uri ng leader na yung may pinakamataas na trust rating, yun ang tatanggalin. Samantalang, wag na natin banggitin na panay kapalpakan. Brownout sa NAIA, pinatigil yung program ng Mindanao Railways, no? Isang ano lang to, at ang pinakamatinong programa ay magkaroon ng plastic yung lisensya. Wag na natin banggitin, kilala nyo na lahat yan, si Secretary Bautista. Hindi tatanggalin. Pero yung pinaka-trustworthy, yun ang tatanggalin. Mag-isip-isip kayo. Kala nyo ba gustong-gusto namin na nariyan si BP Sara? Matagal na nga namin gustong bumitaw si BP Sara, kaya lang iba po mag-isip yung mga Duterte. Ang mga Duterte po, pag binigyan ng trabaho, talaga nagtatrabaho. No? At bilang ganti sa pagtatrabaho ng matino ni BP Sara, tatanggalin nyo sa pwesto? Ano pala yung gusto nyo? Yung mga palpak? Yan po ang larawan ng ating gobyerno. Tignan po nyo to. Ito po, meron pong yung atin pong pinakamatindi pong number one pong problema ng Pilipinas ayon sa mga mamamayang Pilipino dito po sa survey ay pagtaas ng presyo ng bilihin, no? At ang pinakakulelat po na concern ng mga Pilipino, pinakaayaw nilang pagtuunan ng pansin, no? Huli, kumbaga pwede nang hindi muna pag-usapan. Ito po, okay, number one po na problemang gustong tugunan ng mga Pilipino ay yung inflation, yung pagtaas po ng presyo ng bilihin. Pero ang pinakaayaw nilang pagtuunan ng gobyerno, yung ayaw nilang ito ang unahin ng gobyerno, yung changing the Constitution. Pero ano po yung inuuna ng gobyerno? Chacha. May narinig po ba kayong pinag-uusapan ngayon kung anong gagawin para mapababa yung presyo ng bilihin? Sige nga. Putya, ang solusyon nila, tanggalin yung ano. O inuuna nila yung traffic kasi madaling bantayan yung traffic eh. Yung nanghuhuli ng bus lane, naroon po nakatutok yung media ngayon. Takang-taka talaga ako rito kay media, sa media. Doon po sila nakatutok. Sa mga lumalabag sa bus lane. Hinahabol pa ng mga GMA, yung mga cameraman, no? Nagtatakbuhan pa eh. Hindi ko po sinasabing masama yung ginagawa nyo. Kaya lang, yan na ba yung pinakamatinding proyekto ng pamahalaan? Asan po yung proyekto? Paano mapababa yung bigas at iba pang mga bilihin? Ito po yung mga pangunahing concern ng mga Pilipino. 66% yung pagtaas ng presyo ng bilihin. 44% tayo sila. Yung
pag-angat ng sweldo, pagtaas ng sweldo, o affordable food like rice, vegetable, tay sila. Creating more jobs, 33%. Reducing poverty, 30%. Yan po yung mga gusto ng mga taong pagtuunan nyo. Magbawasan ng kahirapan, bumaba yung bilihin, mapataas yung sweldo. Pero yung kulelat po na 1%, changing the constitution, dun po kayo lahat nakatutok. Paano babaguhin? Tapos nagtataka kayo. Bakit mababa yung rating ng Pangulo ng Pilipinas? At biyahe. Okay, punta po tayo rito. Alam nyo, nililibang nyo lang kami. Sabi nga po, parang nililibang lang tayo ng interview ni Tunying tsaka ni First Lady. Baka makalimutan natin yung mga totoong problema ng Pilipinas. Ito po, buti to, hindi po tinatantanan, no? May sagot na po ba si Pangulong Marcos? Basahin lang natin yung sinasabi ni Pangulong Marcos bago siya i-booking ng Chinese Embassy. What is contained in that secret agreement and why was it kept secret? Yan po ang tinatanong ni President Marcos, no? Bakit daw may secret agreement? Ito po ang sagot ng China na hindi na po sinasagot ni PBBM. Since the current Philippine administration took office, the Chinese side has repeatedly briefed this administration on matters related to the gentleman's agreement. The Chinese side invited the envoy of the president to China for special concerns of the Philippines to Beijing last September to discuss how to properly manage the situation of Ayungin, which resulted in an internal understanding. So ang may internal understanding po pala ay kayo ng China. Hindi. Meron na pala kayo eh. Nagkasundo pala kayo no September eh. Kung ano man po yung napagkasunduan ni Pangulong Duterte at ni Xi Jinping, tapos na yun. Rescinded na nga eh. Kayo po pala may kasunduan, hindi po sinabi sa inyo ng mga tauhan nyo? O hindi nyo naintindihan? Ngayon, ang problema niya, paano sila babalik? Kasi ganito eh. Sinasabi ko nun, bakit kayo naniniwala sa China? Baka propaganda lang niya ng China. Sino po ang kinukot ni President Marcos na umami na raw na meron secret deal? Chinese Embassy. Di ba? Sabi ni Pangulong Marcos, umamin na yung Chinese Embassy na meron kayong agreement. Bakit kayo nag-enter sa agreement? Ano ang pinamigay? O ngayon, binueltahan kayo ng China. Binibriefing ka namin sa napagkasunduan namin ni Duterte. Paano nyo ngayon itatanggi yan? Yan yung problema eh. Hindi pa rin po sumasagot, ilang araw na. Yan po yung gusto naming malaman. Ano po yung internal understanding ninyo? So yung palusot nyo po na may kagagawan, kaya tayo nabobomba sa Ayungin na si Duterte, pinabubulaanan na po. Mayroon na, alam na ninyo, may internal understanding pa kayo. At meron pang new model. Meron pa new model na tinatawag. Wala pa rin po sagot si Pangulong Marcos. Pasasan ba? Palipasin lang ang panahon. Makakalimutan din yan. Katulad lang yan ng brownout sa NAIA. Di ba? Nakalimutan na natin. May nagagalit pa ba tuwing magba-brownout sa NAIA? Wala na. Makakasanayan nyo yan. Makakalimutan nyo na rin lang yan. Huwag na lang namin ipapaalala. O yung mga kapanalig, huwag nyo na lang ipaalala. Huwag nyo na lang sisihin si Duterte. Diyan sa West Philippine Sea.
makakalimutan din yan na naghahanap tayo ng ng secret deal. Secret deal? Pucha, alam mo pala, hindi pala sekreto. Meron pong pilosopo. Pati po yung mga pati po yung mga vlogger. Oy, lagi niyong pinangangalandakan na mas magaling kayo kay Badong. Lagi ko naririnig sa mga vlogger na bobo ako eh. Bakit tahimik kayo? Ha? Sagutin nyo. Sinabi ng China, alam daw ni Pangulong Marcos. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Ano muna? Abroad muna, abroad. Meron pang mag-abroad daw. BI. Bureau of Immigration says 1,500 Chinese nationals got student visas in Cagayan after being legally processed. Ito na naman po, no? Ito na naman. Tignan nyo The Chinese nationals in Cagayan were legally processed and had completed documentations prior to the issuance of the student visas. Yan. Bureau of Immigration po nagsabi niyan. Sino pong Bureau of Immigration yan? Si Pangulong Marcos na po yan, ulitin ko po, Ayon po sa kanila, dumami po yung Chinese student noong 2023. Baka naman, pag merong mga natuklasan dyan na mga espiya, sisi nyo na naman kay Duterte. Hanggang kailan lang po si Pangulong Duterte? Hanggang 2022 lang. Dumami po yung Chinese student 2023 sa Cagayan. Ang sinisisi po nila, dahil naghihinala sila, hindi ko po sinasabi na walang espiya o hindi totoo yung hinala na baka may espiya. Wala po akong intelligence para pabulaanan yan o sumang-ayon dyan. Wala po. No, narito lang ako sa kwarto ko. Ang tanong, wala rin po bang intelligence yung ating Pangulo? Bakit po lahat ng media nagdadadakdak na naman na may sleeper cells, may espiya dyan, may ano? May sinabi na po ba yung intelligence ng Pangulo? Na mga espiya yung mga tao riyan? Inuunahan nyo eh. Para saan na naman? Babanat na naman sa Duterte kasi kaibigan ng Duterte yung China. Lahat po na nagaganap ngayon, kung may nakita po kayong problema, ang dapat lumutas niyan ngayon yung Pangulo ngayon. Puro kayo Duterte, kaya walang balak lutasin yung mga problema dahil alam niyo po, pag sinisi niyo si Duterte, wala talaga silang balak lutasin kung ano mang problema dyan. Bakit? Kahit lumala yan, isisisi lang namin kay Duterte. Pangit pong attitude yun. Hindi po maganda sa leader yun, yung nagpapasa ka ng problema. Wala pang ang problema, nakakita lang ng Chinese tong mga to. Alam mo, ang laki-laki na ng problema. Lutasin po kung may problema, lutasin. Imposible daw na estudyante dahil hindi naman daw marunong mag-English. Okay, yan lang po ang ating topic. Overtime na tayo, pwede na tayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng mga reaksyon.